The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Monday, Pastor! Maulan pa rin ba dyan sa Rizal? Yes, baha sa buong village namin. Although sa harapan naman namin wala pa. Sana bumaba na. Good morning. Usually dun Huminto sa ng konti. dun yan sa harapan, Pastor, yung baha sa inyo sa Yes. Cainta, dun sa Oo, entrance. sa Vista Verde, oo. Saka sa Felix Avenue. Yan yung mga Hanggang baha dito. hanggang saan umabot, Pastor, ang baha? Nitong Well, hindi kami kasagsagan ng ulan? nakalabas kasi nga because of the baha, kasi may lunch nga kami kahapon. Pero hindi makakadaan ng SUV. Ganun Naku katindi. po, so more than tuhod pa ito. Stay safe kayo dyan, Pastor Jeff. Pero tuloy na tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng magandang balita ngayong Lunes. Anong good news natin sa ating mga kapatid? Well, patuloy po natin pagdasal. Of course, mga kababayan naman natin na talagang lubog pa at sinasalanta pa ng bagyo. Pero may topic ako relatable ngayon because of bagyo. Minsan napansin nyo lang to, no? Kahit hindi naman tayo directly hit ng bagyo, pero dahil sa habagat, alam mo yung ramdam na ramdam din natin yung ulan, yung baha, yung traffic. Minsan, yung anxiety level natin, baka sa atin dumaan yung bagyo. Pero alam nyo po, parang sa buhay din yan. Minsan di naman ikaw yung source ng problema o hindi ikaw directly yung hinit ng problema, pero dahil mahal mo sa buhay yung na hit, nadadamay ka. Hindi ikaw yung nawala ng trabaho, pero dahil asawa mo yon, damay buong pamilya. Hindi naman ikaw yung nakitang may sakit na cancer, pero dahil mahal mo yung magulang mo, you carry the burden as well. Hindi ikaw yung gumawa ng maling desisyon sometimes, pero you're experiencing the consequences. Yan po yung mga tinatawag na storms ng buhay na hindi naman tayo nag-create pero apektado tayo. Ang idea lang po dito is we cannot always control the storms doon sa paligid natin, but we can choose where we take refuge. Sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is a refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sabi po rito sa Psalm na to, God is our refuge. May mapupuntahan ka. Ang refuge po does not mean mawawala yung storm. It means you have a safe place habang yung storm ay dumadaan. Pangalawa po, God is our strength. May mahuhugutan daw po tayo ng lakas. Kapag ubos ka na emotionally, physically, financially, okay? Hindi lang sinabi na be strong, sinabi niya, ako mismo ang kalakasan mo. And lastly, siya daw po ang help, ever-present, actually help in times of trouble. May kasama ka. Ang ever-present means hindi lang pag wala ng bagyo, but He is present even in the midst of the storm. Tandaan po natin, hindi natin kontrolado kung kailan darating ang bagyo. Pero pwede nating piliin kung saan tayo aangkla pag dumating ito. Tanong, ano pong bagyo ngayon ang dinadaanan mo? Maring hindi physical pero emotional, financial, relational, at saan ka kumukuble for refuge? Because tandaan natin, Psalm 46:1, God is a refuge and strength and ever-present help in trouble. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa kabutihan niyo, Lord God, despite sa mga bagyong dumadaan. Alam namin may mga namatayan, nasalanta, sira ang bahay ngayon, hindi pa makauwi sa kanilang mga tahanan. Pero Lord, alam namin, Lord, taong-taon dinadaanan ng bansa namin to maraming bagyo na to. Pero Lord, nananatili kaming matatag ang pananampalataya sa iyo. So Lord, tulungan niyo lang po ang mga naghihikahus ngayon at nahihirapan dulot ng bagyo na to. Palakasin niyo po ang kanilang kalooban, palakasin niyo po sila emotionally, palakasin niyo sila mentally, Lord God, at physically sa mga pagod na. Alam ko po na lilipas din ito, sisikat din ang araw at may panibagong pag-asa na bibigay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen indeed. Salamat na marami, Brad, sa iyong panalangin para sa bayan at sa lahat ng ating napakinig, lalo na po doon nga sa ito, ang kanila pong naranasan na matinding problema. Paulit-ulit na lang. Alright, Brad Jeff, so ikay stranded diyan, parang si Yeah. JB Garganera daw sa Antipolo din. Oo, malakas ang oo. hangin, malakas ang Ako po. ulan, at marami din po ang Ingat. stranded kasi may mga dadaanan. Maaaring hindi bumabaha sa inyo, pero yung dadaanan mo ay lubog. Alright, Oo Brad? nga eh. Tita Arlene Cui, yung ka-lunch namin kahapon, baka ma-postpone pa rin ngayon. Darating din yan, makakaahon din tayo dito sa bahala to. So, thank you for listening. Yan.
Thank you so much, Pastor. Ingat kayo dyan, and we're hoping na gumanda na yung panahon natin today at sa mga susunod na araw. Salamat, Pastor Jeff. Hopefully, bukas ay makakalabas na kami. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Sige. So, Brad, check mo kasi para meron yata yung grab bangka. Hindi, wala pa, partner. Wala ba? Wala pa. Pero nakita mo si Pastor, no, parang nasanay na din sila talaga dun sa area nila na wala, ganun eh. Tanggap na nila, ganon. Tanggap na nila. Parang Abra, yung nakita ko sandali. doon sa mga taga Cavite no naglilimas ng tubig. Nakangiti pa habang naglilimas. Oo. Ano, Brad? Ganun talaga. Oo. Ay, dyan pa pala si Pastor. Andyan ka pa pala. Sige. Sige, salamat, Sige, Pastor bye-bye. Jeff. Thank you. Gagawa God tayo bless. ng kuha tayo ng franchise sa LTFRB. Grab bangka. Oo. Tama? Ayos. God bless. Pwede. Ano, talagang bangka ito? Ayos yun. Pwede. Susunduin ka. Total, mahirap naman ng manghuli ngayon ng isda. O, tao na lang ang ihahatid. Pwede. Yan po ang ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.